Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa ang sikreto ang saging. Natural na gamot para sa diabetes? Tuklasin ang dikaraniwang solusyon? Mula pa noong unang panahon, nakasanayan na nating gamitin ang pulbos ng saging o saba powder bilang isang nakakapreskong inumin na nakakatulong magpalamig ng katawan sa mainit na panahon. Ngunit marahil ay ilan lang ang nakakaalam na sa likod ng pino at puting pulbos na ito ay nakatago ang isang napakahalagang natural na gamot, lalo na para sa mga nakikipaglaban sa diabetes. Lubos kong naiintindihan na sa tuwing maririnig ang salitang starch o carbohydrates, marami sa inyo ang agad na mangangamba. Dahil ang sinumang may diabetes ay nagalala na ang isang maling pagkain ay maring magpatas ng blood sugar. Ang pangambang ito ang nagiging dahilan kung bakit pinipili ngang marami na iwasan ng husto ang starch at maging ang malusog na natural na pinakmulan nito tulad ng pulbos ng saging. Ngunit kinakailangan ba talaga ito? Ang saging ba ay purong starch lamang? O naglalaman din ito nga aktibong sangkap na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar, pagpapabuti ang insulin resistance, at pagpigil sa mga komplikasyon sa natural na paraan? Sa mahigit 35 taon ngang aking karanasan sa larangan ng endocrinology at metabolismo, masusikong pinag-aralan ang saging mula sa mga sinaunang tala sa tradisyonal na gamot hanggang sa mga modernong pananaliksik sa Japan, Amerika at Korea. Lahat na ito ay nagtuturo sa isang punto. Ang pulbos ng saging ay hindi lamang isang simpleng inumin kundi isang tahimik na kasama na nakakatulong sa pagbalanse ng blood sugar sa ligtas at pangmatagalang paraan. Ngayon sa video na ito, sasamahan ko kayo sa mas malalim na pagtuklas tungkol sa pulbos na ito na tila simple ngunit nagtatago ngang maraming himala. Alamin natin ang bawat bahagi, mula sa pinagmulan, mga aktibong sangkap, hanggang sa mekanismo ng paggana sa katawan, para maunawaan kung bakit ang saging ay may kakayahang suportahan ang mga may diabetes ng napakabisa. Ibabahagi ko rin ang mga totoong karanasan ng aking mga pasyente. Sila ay gumamit ng siyentipikong paraan ng pag-inom ng pulbos ng saging at nakakuha ng napakagandang resulta. Ang blood sugar ay bumaba at naging matatag, mas malalim ang tulog, mas gumaan ang katawan, at mas sariwa ang isip araw-araw. At ang mas kahanga-hanga pa ay hindi ito gamot kundi isang natural na paraan upang matulungan ang katawan na ayusin ang sarili at gumaling mula sa loop. Sa isang baso lamang ng pulbos ng saging araw-araw, kung gagamitin ng tama, mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago sa loop ng ilang linggo. Kaya ano ang nagpap special sa simpleng pulbos na ito? Bakit sa dami ng uri na starch na maaring magpatas ng blood sugar, ang saging ay nakakatulong sa pagpapababa at pagpapamatili ng blood sugar sa pangmatagalang paraan? Ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa unang bahagi, kung saan natin alamin ang lihim ngang pinagmulan at mga mahiwagang sangkap na nakatago sa bawat butil ng pulbos ng saging. Panorin ang buong video na ito dahil sa huling bahagi ay ibabahagi ko ang tamang resipe sa paggawa ng inumin. Ang sikreto na nakatulong sa daan-daang pasyente ko na kontrolin ang kanilang blood sugar ng natural nang hindi nahihirapan sa pagdidieta. Bahagi 1. Pinakmulan at natatanging komposisyon ng pulbos ng saging. Mahal kong mga kaibigan, kung minsan ang pinakasimpleng bagay ay nagtatago ng pambihirang kapangyarihan sa pagpapagaling. Ang saging, isang halaman na malapit sa ating kultura at makikita sa halos bawat sulok ng Pilipinas, ay isa sa mga regalong iyon na ipinagkaloob ng kalikasan para sa kalusugan ng tao, lalo na para sa mga nakatatanda. Sa mga probinsya sa Pilipinas, karaniwan pa ring makita ang mga sagingan na luntian at ang ugat ng saging na nasa ilalim ng lupa ay nag-ipon ng purong enerhiya mula sa lupa at araw sa loob ng maraming buwan. Mula sa bahaging ugat na iyon, matapos itong hugasan, durugin, salain at patuyuin nga magsasaka,
nakukuha natin ang pino, mabango, at puting pulbos ngang saging. Sa tradisyonal na medisina, ang saging ay tinatawag na katsa, matamis ang lasa, at malamig ang katangian, na nakakaapekto sa spleen at tiyan. Daan-daang taon na ang nakalipas. Itinuturing na itong isang mahalagang gamot nga mamanggagamot sa Pilipinas at Sina, lalo na sa pagpapababang lagnat at pagpapalamig ng katawan kapag mainit, uhaw, o pagod dahil sa matinding init. Sabing matatanda, nakakapagbalamig itong katawan, nakakapagbawalang uhaw, nakakapaglinaw ng paningin, at nakakapagbagaan ng isip. Ngunit kung doon lang tayo titigil, hindi pa natin lubos na nakikita ang tunay na halaga ng saging. Ngayon, sa ilalim ng siyentipikong pagtingin, napatunayan na ang bawat gramo ang pulbos ng saging ay naglalaman ng maraming mahahalagang bioactive compounds na mahirap pantayan kahit ng mamahaling herbs. Ang pinakakapansin-pansing sangkap ay ang grupong natural na isoflavones kabilang ang puerarin, daidzin, at daidzein, na mga malalakas na antioksidan na may kakayahang protektahan ang mga daluyan ng dugo, suportahan ang atay at bato, at sabay na panatilihin ang blood sugar. Lalo na, ang puerarin ay itinuturing na kaluluwang saging na may epekto sa pagpapabuting glucose metabolism, pagbabawas ng pamamaga, at pagtaas ng insulin sensitivity. Ito ay lubos na mahalaga para sa mga nasa gitnang edad, matatanda, o sa mga may panganib na magkaroon ng diabetes. Sa bawat 100 gramo ng pulbos ng saging, naglalaman din ito ng calcium, iron, magnesium, zinc, at B vitamins. Ang mga mineral na ito ay nakakatulong sa pagpapapanatili ng nervous system, pagbabawas ng pagkapagod, at pagtaas ng konsentrasyon. Ang isang bagay na nagpapaiba sa saging ay ang resistant starch na nasa loob nito. Ito ay isang uri ng starch na hindi nasisipsip sa maliit na bituka ngunit bumababa sa malaking bituka upang pakainin ang makapakipakinabang na bakterya. Dahil dito, pinapabagal nito ang proseso ng pagsipsip ng glucose na nakakatulong sa pagtaas ng blood sugar ng dahan-dahan at matatag pagkatapos kumain, habang nagbibigay din ng pakiramdam ng kabusugan. Para sa mga matatanda, ito ay isang napakahalagang salik dahil ang kanilang digestive system ay mahina na, madaling magkaroon ng constipation o nahihirapan sa pagkontrol ng timbang. Noong 2017, nagsagawa ang National Institute of Nutrition ng Japan ng isang pag-aral at natuklasan na ang puerarin sa saging ay nakakatulong sa pagtaas ng tugon ng insulin sa mga selula ng atay at kalamnan. Dahil dito, mas mahusay na nasisipsip ng katawan ang asukal nang hindi kailangang maglabas ng labis na insulin. Nakakatulong ito upang maiwasan ang kondisyon kung saan ang asukal ay nananatili sa dugo. Ito ang pangunahing sanhing diabetes at mga komplikasyon sa puso. Ang puerarin ay nagpapagana rin ang PK, isang enzyme na may papel sa pagpapalit ng asukal sa enerhiya, katulad ng paraan ng pagganang maraming gamot sa diabetes ngunit mas banayad at natural. Marami pa rin ang nagalala na dahil ang saging ay starch, magpapataas ito ng blood sugar. Ngunit sa katunayan, ang glycemic index geingam pulbos ngang saging ay humigit kumulang 40,45 na mas mababa kaysa sa puting bigas na mahigit 70. Nangangahulugan ito na ang enerhiya na inilalabas mula sa saging ay hindi nagdudulot ng sugar shock na nakakatulong sa pankreas na makapagpahinga at maiwasan ang sobrang pagtatrabaho. Kung titingnan mula sa tradisyonal at modernong medisina, ang pulbos ang saging ay isang nakakapresko at masustansiyang regalo na nakakatulong sa katawan na detoxify at magbigay sustansiya sa mga selula. Para sa mga matatanda, hindi lamang ito isang merienda kundi isang simpleng paraan upang panatilihing malambot ang mga daluyang dugo, panatilihin ang blood sugar, at protektahan ang atay at bato, ang tatlong pangunahing organo para sa malusog na pagtanda. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mas malalim na mekanismo kung paano nakikipag-ugnayan
ang saging sa pankreas at mga selula upang matulungan ang katawan na natural na balansehin ang blood sugar ng hindi ganap na umaasa sa gamot. Bahagi 2. Ang natural na mekanismo ng pulbos ng saging. Sa pagpapababa ng blood sugar, mahal kong makaibigan, upang maunawaan kung bakit nakakatulong ang pulbos ng saging sa pagpapanatili ng blood sugar. Kailangan nating maunawaan ang tunay na dahilan ng pagtaas ng blood sugar. Ang ugat ng diabetes ay hindi lamang sa pagkain ng maraming matamis kundi sa katotohanan na ang mga selula ay hindi na sumusunod sa insulin, ang hormone na inilalabas ng pankreas upang buksan ang pintuan para makapasok ang asukal sa mga selula. Kapag ang insulin ay nawalan ng bisa, kahit na maraming asukal sa dugo, hindi ito nagagamit at ang katawan ay nasa estadong labis at kakulangan, labis na asukal ngunit kulang sa enerhiya at sa sandaling iyon. Ang saging ay gumaganap sa kanyang natural na papel sa pagkontrol. Ang aktibong sangkap na puwerarin sa saging ay nakakatulong sa pagtaas ng insulin sensitivity na nangahulugang tinutulungan nito ang mga selula na mas mahusay na tumugon at mas madaling sumipsip ng asukal. Isang pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng Santo Tomas at ng Food and Nutrition Research Institute ng Pilipinas noong 2018 ay nagpakita na ang puwerarin ay nagpapagana ng enzyme na AMPK na nakakatulong sa mga selula na buksan ang energy switch upang natural na sumipsip ng glucose nang hindi nangangailangan ng labis na insulin. Dahil dito, ang pankreas ay nakakapagpahinga na iniwasan ang paghina sa pagtanda. Para sa mga matatanda, ito ay lubos na mahalaga dahil kapag pagod ang pankreas, nawawalan ng kakayahan ang katawan na natural na ayusin ang blood sugar. Hindi lamang doon, ang puwerarin ay nakakaepekto rin sa atay, na madalas na palihim na gumagawa ng karagdagang asukal kahit hindi ito kailangan ng katawan. Sa mga may diabetes, ang atay ay may tendensiyang dagdagan ang prosesong gluconeogenesis na nagiging sanhing pagtaas ng blood sugar kahit na kaunti lang ang kinakain. Ang puwerarin ay nakakatulong sa pagpapababa ng aktibidad na ito na pinapanatili ang atay mula sa pagiging masyadong aktibo sa paggawa ng asukal, kaya nakakatulong sa pagpapanatili ng blood sugar. Dalawa pang compound, ang daidin at daidzein, ay may papel sa pagprotekta sa mga selula mula sa pinsala na dulot ng mataas na blood sugar. Kapag tumaas ang antas ng asukal sa dugo, ito ay parang isang layer ng sirup na bumabalot sa mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pamamaga at pinsala sa maliliit na capillaries sa mata, bato, at puso. Dahil sa kanilang malakas na antioxidant effect, pinipigilan ng daidin at daidzein ang prosesong ito na nakakatulong sa mga selula na magpalamig, maiwasan ang pamamaga, at mas mahusay na tumugon sa insulin. Ito ang natural na pagaling na hindi kayang palitan ng gamot. Bukod pa rito, ang resistant starch sa saging ay gumaganap din ng tahimik ngunit napakahalagang papel. Kapag bumaba ito sa malaking bituka, pinapakain nito ang mga kapaki-pakinabang na bakterya na nakakulong sa paggawang short-chain fatty acids. Ang mga substance na ito ay may kakayahang dagdagan ang insulin sensitivity, pagpapabuti ng energy metabolism, at pagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Isang pag-aral sa National Institute of Nutrition ng Japan ang nagpakita na ang mga gumamit ng pulbos ng saging sa loob ng 4 na magkakasunod na linggo ay may average na 10% pagbaba sa fasting blood sugar. Kasabay nito, ang blood sugar index pagkatapos kumain ay bumaba ng malaki. Ito ay resulta ng maraming mekanismo na nagtutulungan ng makakasama mula sa atay, bituka, hanggang sa pankreas, at hindi lamang isang solong epekto. Kung ihahambing ang mekanismo, ang puwerarin ay may pagkakapareho sa aktibong sangkap sa metformin, isang popular na gamot para sa diabetes. Ngunit ang saging ay may kalamangan na natural, banayad, hindi nagbibigay ng pasanin sa atay at bato, at sumusuporta pa sa pagpapalamig at detoxification.
Madalas kong sinasabi sa aking matatandang pasyente na ang isang baso ng pulbos ng saging araw-araw, kung inumin ng tama, ay isang paraan para matuto muli ang katawan sa natural na kakayahan nitong ayusin ang blood sugar. Dahil kapag ang katawan ay napangalagaan at nalinis mula sa loob, unti-unting naalala nga selula ang kanilang original na function. Alam nilang gamitin ang asukal, maglabas ngang tamang dami ng insulin, at panatilihing magaan at matatag ang daloy ng dugo. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ang numero 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Sa susunod na bahagi, alamin natin ng mas malalim ang papel na saging sa pagprotekta sa pankreas, ang organ na itinuturing na sentro na buhay, na nagdedetermina sa balanse, na enerhiya, at haba na buhay na bawat isa. Bahagi 3, mga epekto ng pulbos ng saging sa pankreas at beta cells. Mahal kong mga kaibigan, pagdating sa diabetes, marami ang nakatuon lamang sa pagkontrol ng blood sugar at nakakalimutan na ang tunay na pusong sakit na ito ay nasa pankreas. Isang maliit ngunit napakahalagang organo na nakatago sa likod ng tiyan. Ang pankreas ang gumagawang insulin, ang susi na nagbubukas ang pintuan ang selula para makapasok ang asukal mula sa dugo at maging enerhiya na bumubuhay sa katawan. At upang kontrolin ang diabetes ng pangmatagalan, kailangan nating malaman kung paano pangalagaan at ibalik ang kalusugan ng pankreas at enam nga beta cells na direktang naglalabas ng insulin araw-araw. Isipin ninyo ang mga beta cells na parang masisipag na manggagawa na walang tigil sa pagtatrabaho. Sa tuwing tumataas ang blood sugar, kailangan ng pankreas na i-mobilize sila upang magtrabaho ng husto para maglabas ng mas maraming insulin. Ngunit kung magpapatuloy ito sa loop ngang mahabang panahon, tulad ng sa mga taong may type 2 diabetes, unti-unting mapapagod ang mga manggagawa, maubusan ng lakas, at maaring masira pa. Sa gayong sitwasyon, kahit gaano pa kayo kaingat sa pagkain, tataas pa rin ang blood sugar dahil hindi na sapat ang insulin ng katawan para buksan ang pintuan para sa asukal na makapasok sa mga selula. Doon nagiging matagal at mahirap kontrolin ang sakit. Ang magandang balita ay pinakaloban tayong kalikasan ng isang mahalagang gamot, ang pulbos ng saging. Sa natatanging sangkap nitong puwerarin, maraming pag-aaral sa medisina sa Pilipinas at sa ibang bansa ang nagpakita na ang aktibong sangkap na ito ay may kakayahang protektahan at ibalik ang mga beta cells dahil sa malakas na anti-inflammatory at antioxidant effect nito. Isang pag-aral nga PGHUP Manila noong 2020 ay nagpakita na ang puwerarin ay nakakatulong sa pagbabawas ng oxidative stress sa pankreas, ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng beta cells. Kapag kontrolado ang oxidative stress, ang mga beta cells ay nakakapagpahinga, nakakagawa ng insulin ng regular at mas epektibo. Hindi lang iyon, nakakatulong din ang puwerarin sa pagbabawas ng chronic inflammation sa pankreas, isang karaniwang kondisyon sa mataong may matagal ng diabetes. Sa katawan, mayroong isang uring protina na tinatawag na NF-kappa B. Kapag ito ay na-activate, nagiging sanhi ito ng pamamaga at fibrosis ng pancreatic tissue. May kakayahan ang puwerarin na patayin ang switch na ito, pinipigilan ang pamamaga na kumalat, at tinutulungan ang pancreatic tissue na mapanatili ang malusog na istruktura. Dahil dito, hindi lamang napoprotektahan ang pankreas kundi nakakaroon din ito ng pagkakataong natural na bumalik sa dati sa paglipas ng panahon. Mula sa pananaw ng tradisyonal na medisina, ang pulbos ng saging, o katsa, ay itinuturing na isang gamot na nagbibigay ng vital fluid, nakakapagpalamig at nagde-detoxify, na nangangahulugang nakakatulong ito sa katawan na makagawa ng karagdagang natural na enerhiya, palamigin ang mga internal na organo, at ibalik ang sirkulasyon ng dugo at ki. Maraming matandang manggagamot sa tradisyonal na medisina ang nagsabi,
Kapag malakas ang pancreas, natural na gagawa ito yin fluid. Kapag puno ang yin fluid, natural na magiging balanse ang blood sugar. Kaya, ang regular na pag-inom ng saging araw-araw ay parang pag-aalaga sa pancreas na tumutulong sa katawan na muling itatag ang balanse. At iyon ang tunay na halagang ang pulbos ang saging. Hindi kapalit ang gamot kundi sumusuporta sa katawan na gumaling sa sarili. Kapag naprotektahan ang mga beta cells at nakapagpahinga ang pancreas, unti-unting nakakabalik ang kakayahan ng katawan na natural na ayusin ang blood sugar. Mapapansin ninyo na hindi na kayo gaanong nauhaw, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, at hindi na kayo gaanong nahihilo o pagod. Ang pagpapanatili ng malusog na pancreas ay nanggangahulugan din ng pagpapanatili ng malinaw na paningin, malusog na bato at matatag na puso. Sa susunod na bahagi, aalamin natin ng mas malalim ang isa pang mahalagang mekanismo. Ang pulbos ang saging ay nakakatulong sa pagbabawas ang insulin resistance, ang gintong susi upang maiwasan ang lahat ng komplikasyon ng diabetes mula sa ugat. Inaanyayahan ko kayong sumama. Bahagi 4. Pagbaba ang insulin resistance, ang gintong susi sa pagpigil ang komplikasyon sa diabetes. Mahal kong makaibigan, sa lahat ng yugto ng diabetes, ang insulin resistance ang pinakamalaking hadlang na nagpapahirap sa pagkontrol ng sakit. Sa madaling salita, ang insulin ay ang susi na nagbubukas ang pintuan ng selula upang dalhin ang asukal mula sa dugo papasok. Ngunit kapag kinakalawang ang susian, o sa madaling salita, hindi na sensitibo ang mga selula sa insulin, kahit gaano pa karaming insulin ang gawin ng katawan, sarado pa rin ang pintuan. Ang asukal ay nananatili sa dugo na nagiging sanhing pagtaas ng blood sugar, at ang mga selula ay nagugutom sa enerhiya. Sa simula, susubukan ng pancreas na magtrabaho ng mas matagal maglabas ng mas maraming insulin upang makabawi. Ngunit sa katagalan, mapapagod ang pancreas, hihina ang beta cells, at ang diabetes ay papasok sa isang yugto na mas mahirap kontrolin. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit na mahigpit sa dieta, ay hindi pa rin bumababa ang blood sugar. Sa pagkataong ito, ang pulbos ng saging ay muling nagpapakita ng kanyang kahangahangang papel. Ang aktibong sangkap na puwerarin sa saging ay napatunayang nakakapagpataas ng insulin sensitivity. Ibig sabihin, nakakatulong itong gumana ng maayos muli ang susian. Isang pag-aaral na inilathala sa National University of Singapore noong 2020 ay nagpakita na kapag patuloy na nagdagdag ng puwerarin sa loob ng 8 linggo, ang HOMA index, isang sukatan ng insulin resistance, ay bumaba ang average na 30%. Ito ay isang kahangahangang resulta, katumbas ng bisa ng ilang gamot, ngunit ligtas at natural. Nakakamit ng puwerarin ito sa pamamagitan ng pag-activate ng AMPK o ang energy switch ng selula. Kapag na-activate ang enzyme na ito, pinapataas ng katawan ang paggamit ng glucose upang makagawa ng enerhiya, habang binabawasan ang pag-ipon ng taba sa atay at adipose tissue, mga salik na nagdudulot ng insulin resistance. Masasabing tinutulungan ng saging ang katawan na mag-ehersisyo sa cellular level, na ginagawang mas flexible at mas tumutugon ang bawat selula sa insulin. Bukod pa rito, ang puwerarin ay mayroon ding anti-inflammatory effect sa adipose tissue, isang bagay na ilan lang ang napapansin ngunit napakahalaga. Kapag nakaroon ng pamamaga ang adipose tissue, maglalabas ito ng mga substance na pumipigil sa aktibidad ng insulin, na nagiging sanhingang lalong pagtaas ng insulin resistance ng katawan. Pinapatahimik ng puwerarin ang prosesong ito na tinutulungan ang mga fat cells na maging mabait muli. Isang pag-aral ng University of Incheon ang nagpakita na ang puwerarin ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar kundi nakakabawas din ng visceral fat at triglycerides ng malaki, dalawang salik na direktang naunay sa fatty liver at metabolic disorders sa mga taong may diabetes. Kung mapapansin ninyo, kapag bumaba ang insulin resistance, gagaan ang pakiramdam ng katawan,
ang asukal sa dugo ay nasisip sa tamang lugar, ang enerhiya ay nagagamit ng epektibo, malinaw ang isip, masarap kumain, at mas malalim ang tulog. Higit sa lahat, tinutulungan ngang pulbos ang saging na mangyari ito ng natural, unti-unti, at ligtas, nang hindi nagdudulot ngang biglaang pagbaba ng blood sugar o nakakapekto sa atay at bato tulad ngang ilang gamot. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang insulin resistance ay parang ulap na humaharang sa liwanag at ang puwera rin sa saging ay ang banayad na simoy ngang hangin na nagtataboy sa ulap. Kapag nalutas ang insulin resistance, lahat ng komplikasyon mula sa malabong paningin, pamamanhid ng paa, mahina ang bato, hanggang sa sakit sa puso ay nababawasan ang panganib na lumala. Kaya, ang pulbos ng saging ay hindi lamang isang inuming pampalamig kundi isang natural na siyentipikong kasangkapan na tumutulong sa katawan na matuto muli kung paano gamitin ang asukal sa matalinong paraan. At sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo kung paano inumin ang pulbos ng saging sa tamang oras upang matulungan ang pagpapanatili ng blood sugar pagkatapos kumain, ang yugto kung saan karaniwang pinakamataas ang blood sugar sa isang araw. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ang numero 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy dahil ito ang mahalagang bahagi upang maging tunay na kasama ng pulbos ng saging ang kalusugan ng mga taong may diabetes. Bahagi 5. Pagpapanatiling blood sugar pagkatapos kumain, pagkontrol sa mapanganib na peak ng asukal. Mahal kong mga kaibigan, kung ituturing natin ang pagkontrol ng diabetes bilang isang mahabang paglalakbay, ang yugto pagkatapos kumain, ang bahagi ng daanan na madalas na nadudulas ang marami. Sapagkat sa loob ng humigit kumulang 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain, ang antas ng asukal sa dugo ay karaniwang umaabot sa pinakamataas. Tinatawag itong postprandial blood sugar peak ng mga endocrinologist. Ito ay isang yugto na tila normal ngunit nagtatago ng maraming panganib. Ang patuloy na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, kahit na sa maikling panahon lamang, ay sapat na upang makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa retina, bato, at mga ugat. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong mga tao na normal ang blood sugar sa pag-aayuno ngunit nakakaroon pa rin ng komplikasyon. Ang pangunahing dahilan ay ang hindi kontroladong blood sugar peak na ito, kaya bakit ang pulbos ng saging, isang simpleng pagkain, ay nakakatulong sa pagpapanatili ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang sikreto ay nakasalalay sa natatanging istrukturang starch na natural na ipinakaloob dito. Ang starch sa saging ay resistant starch, ibig sabihin, karamihan dito ay hindi agad natutunaw sa maliit na bituka. Sa halip na maglabas ng asukal ng mabilis tulad ng puting bigas o tinapay, ang resistant starch ay bumababa sa malaking bituka at dahan-dahang nagbuburo. Ang prosesong iyon ang naglalabas ng asukal mula sa saging, na pinipigilan ang dugo na malunod sa asukal pagkatapos kumain. Ang mga eksperto sa nutrisyon sa Japan ay naglatala na isang kapansin-pansing pag-aral. Ang taong may diabetes na uminom, enihe pulbos enihe saging, emiha 30 minuto bago kumain ay nagaroon average na 20% na mas mababang blood sugar pagkatapos kumain kumpara sa grupong hindi gumamit nito. Ibig sabihin, sa isang maliit na baso lamang ng maligamgam na pulbos ng saging, handa na ang katawan na sumipsip ng asukal ng dahan-dahan at mas matatag. Hindi lang resistant starch, naglalaman din ang pulbos ng saging ng malaking dami ng soluble fiber. Ang uri ng fiber na ito, kapag pumasok sa bituka, ay sumisipsip ng tubig na bumubuo ng isang malambot na gel layer sa paligid ng pagkain na nagpapabagal sa pantunaw at pagsipsip ng glucose. Maari ninyong isipin
Kung ang puting bigas ay nagpapataas ng blood sugar ng mabilis tulad ng baha, ang saging naman ay parang isang tahimik na sapa na dumadaloy ng maayos, na nagbibigayng sapat na oras sa katawan upang iproseso ang asukal ng hindi nabibigatan. Ang glycemic index, GI ng pulbos ng saging ay humigit kumulang 40,45, samantalang ang puting bigas ay karaniwang mahigit 70. Ibig sabihin, ang antas ng pagtaas ng blood sugar kapag gumagamit ng pulbos ng saging ay halos kalahati lamang kumpara sa bigas. Bukod pa rito, ang aktibong sangkap na puwera rin sa saging ay nagpapasigla rin sa mga muscle cells na sumipsip ng glucose ng mas malakas, na nakakatulong sa pagilang labis na asukal sa dugo patungo sa lugar na kailangan gamitin, ang mga kalamnan. Isang pag-aaral ng University of the Philippines College of Medicine ay nagpakita na pagkatapos ng 8 linggo ng regular na paggamit ng pulbos ng saging, ang mga taong may diabetes ay hindi lamang bumaba ang blood sugar pagkatapos kumain kundi bumuti rin ang pakiramdam ng kabusugan at bumaba ng malaki ang pagkahilig sa matamis. Nakakatulong din ang saging sa pagbalanse ng dalawang hormone, ang leptin at ghrelin, na nagdedetermina ng pakiramdam ng gutom at busog, na tumutulong sa katawan na kumain ng sapat nang hindi nakakakuhang labis na enerhiya, lalo na para sa mga taong may diabetes na may kasamang gastritis o acid reflux. Ang pulbos ng saging ay mayroon ding epekto sa pagpapagaling ng tiyan, pagbabawas ng pananakit at heartburn. Iyon ang dahilan kung bakit maraming doktor ng nutrisyon ang tumatawag dito na isang double drink, na nagpapapanatili ng blood sugar at nagpapadali sa digestive system. Gayunpaman, upang makamit ang pinakamainam na epekto, dapat ninyong ihalo ang saging sa maligamgam na tubig, hindi malamig na tubig, at huwag magdagdag ng asukal, pulot pukyutan, o condensed milk. Kung gusto ninyo ngang mas masarap na lasa, maaring maglagay ng ilang patak ng sariwang lemon juice o isang napakaliit na kurot ng pink Himalayan salt upang madagdagan ang electrolytes at palamigin ang atay. Sa isang maliit na baso lamang bago kumain, natulungan na ninyo ang inyong katawan na maiwasan ang mapanganib na blood sugar spikes, habang binabawasan din ang pasanin sa pancreas. Pagkatapos nito, aalamin natin ng mas malalim ang isa pang mahalagang aspeto, ang epekto ng pulbos ang saging sa paglilinis ang atay, pagsuporta sa glucose at lipid metabolism, isang pangunahing kondisyon para sa pangmatagalang kalusugan ng mga taong may diabetes. Bahagi 6. Pulbos ng saging. Panglinis ng atay, suporta sa mahal kong mga kaibigan. Iniisip ngang marami na ang pakontrol ng diabetes ay nangangailangan lamang ng paktuan sa pancreas at insulin. Ngunit sa katunayan, ang atay ang sentro ng koordinasyon ng prosesong blood sugar. Ang atay ay hindi lamang nagtatago ng asukal kundi may kakayahang gumawa ng bagong asukal kapag nangangailangan ng enerhiya ang katawan. Kung ang atay ay may fatty liver, namumula o humina, magiging magulo ang metabolismo. Sa gayong sitwasyon, kahit gaano pa kayo kaingat sa pagkain, madaling tumaas ang blood sugar dahil may problema ang regulating factory sa inyong katawan. Ang pulbos ng saging, na may mga bioactive compounds tulad ng puerarin at flavonoids, ay gumaganap bilang isang banayad na inhinyero na nag-ayos ng makina na tumutulong sa pagbabalik ng atay. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang saging ay isang gamot na tainghir, jaydok, na nangahulugang nagpapalamig ito sa atay, nagtatanggal ng toxins, at nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at ki. Kapag nalinis ang atay, natural na gumagaan ang pakiramdam ng katawan, nagiging mas maliwanag ang balat, at mas comfortable ang isip. Ito ay isang bagay na mararamdaman na maraming matatanda sa maikling panahon lamang regular na paggamit. Ayon naman sa modernong pananaliksik, ang puerarin ay isang malakas na antioksidan na maaring magbawas ng pinsala sa selulangang atay na dulot ng mataas na blood sugar at maiwasan ang pag-ipon ng taba.
Isang pag-aaral ng National University of Korea noong 2015 ay nagpakita na ang mga daga na may diabetes na binigyan ng puwera rin sa loob ng 8 linggo ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagbaba sa ALT at AST enzymes, habang ang damingang taba sa atay ay bumabangang hanggang 40%. Nangangahulugan ito na tinutulungan ng puwera rin ang atay na gumana ng mas epektibo. Sabay na nagmametabolize ng taba at nakokontrol ng asukal sa dugo. Kapag malusog ang atay, malusog din ang katawan. Kapag mahusay na pinoproseso ang atay ang asukal at taba, ang glucose sa dugo ay nagiging enerhiya at hindi na naipon. Bukod pa rito, pinasisigla rin ng puwera rin ang atay na dagdagan ang imbakan ng glycogen, ang malusog na uri nga asukal sa katawan. Dahil dito, kapag nagugutom o pagod kayo, dahan-dahang maglalabas ang glycogen ang atay na nakakatulong sa pagpapanatiling enerhiya ng hindi nagdudulot ng biglaang pagbaba ang asukal. Hindi lang doon, binabawasan din ng pulbos ang saging ang pakiramdam ng panlalamig, pagkaasiwa at pagkauhaw, nga pamilyar na sintomas sa mga taong may diabetes. Kapag malusog ang atay, bumababa rin ang bad cholesterol at triglycerides, kaya nababawasan ang panganib ng atherosclerosis at sakit sa puso. Sa katunayan, marami na ang nakaramdam nito. Isang matandang Ginoo mula sa Cebu ang nagsabi na pagkatapos ng isang buwan ng regular na pag-inom ng isang baso ng maligamgam na pulbos ng saging tuwing umaga, ang kanyang pagkapagod, sakit ng ulo, at pakiramdam ngang mainit na atay ay bumaba ng malaki. Ang resulta na paususuin pagkatapos nito ay naupakita na bumaba ang liver enzymes sa normal na antas at ang blood sugar sa umaga ay mas mataas. Ang atay ay parang isang filter factory sa katawan. Kapag malinis at malinaw ang pabrika na ito, ang lahat ng proseso ng metabolismo mula sa asukal, taba, hanggang sa enerhiya ay dumadaloy ng maayos at ang pulbos ngang saging ay ang mahusay na manggagawa na tahimik na tumutulong sa atay na linisin ang bawat tubo sa katawan. Kaya, kung may diabetes kayo na may kasamang fatty liver o mataas na kolesterol, isaalang-alang ang pag-inom ng isang maliit na baso ng saging tuwing umaga. Sa regular na paggamit, mapapansin ninyo na gagaan ang pakiramdam ng katawan, mas malalim ang tulog, mas relax ang isip. Iyan ang senyales na gumagaling ang atay. Pagkatapos nito, tatalakayin natin ang ikapitong bahagi kung saan alamin natin ang papel ng pulbos ng saging sa pagsuporta sa digestive system, pagbabawas ng constipation, at pagpapabuti ng pagsipsip ng nutrients. Isang napakahalagang paksa, lalo na para sa mga matatanda na may diabetes. Bahagi 7, suporta sa digestive system, pagbaba ng constipation, at pagtaas ng pagsipsip ng nutrients. Mahal kong makaibigan, pagdating sa gitnang edad o katandaan, lalo na sa mga nakikipamuhay sa diabetes, ang katawan ay madalas na hindi lamang nahihirapan sa blood sugar kundi nakakaroon din ng malaking epekto sa digestive system. Maraming tao ang nagsasabi na palagi silang nakakaramdam ng bloated, mabagal ang pantunaw, o matagal na constipation na tumatagal ng ilang araw bago makadumi. Ang iba naman ay nakakaranas ng banayad na diarrhea ngunit patuloy na nagiging sanhi ng pagkapagod ng katawan. Kawalan ng gana, mahinang pagsipsip ng nutrients, maitim na balat, at bumababa ang immune system. Hindi ito maliit na bagay kundi isang tahimik na siklo na nagpapahina sa kalusugan araw-araw. Ang dahilan ay napakalinaw. Kapag ang antas ng asukal sa dugo ay nanatiling mataas sa loob ng mahabang panahon, unti-unting humihina ang maugat na kumokontrol sa aktibidad ng bituka, mabagal ang paggalawang bituka, matagal na naipon ang pagkain, habang ang pasyente ay kailangan pang iwasan ang maraming gulay at tubers na may fiber. Ang resulta ay lalong lumalala ang konstipasyon at nahihirapan sa pagtunaw ng anumang kinakain. Samantala, ang gut microbiome na itinuturing na pangalawang utak ng katawan
ay nawawala ngang balanse na pumipigil sa pagsipsip ng nutrients. Ngunit sa kabutihang palad, binigyan tayong kalikasan ngang isang mahalagang regalo at iyon ay ang pulbos ngang saging, isang pagkain na kapwa malusog at madaling inumin at may kakayahang natural at banayad na ayusin ang pantunaw. Naglalaman ang saging ngang dalawang napaka-espesyal na sangkap, soluble fiber at resistant starch. Ang soluble fiber, kapag pumasok sa bituka, ay sumisipsip ngang tubig na lumilikha ng isang malambot na gel layer sa paligid ng pader ng bituka na nakakatulong sa pagpapabasa, pagpapalabas at pagpapalabas ngang dumi ng mas madali. Dahil dito, ang mga madalas magkaroon ng constipation ay makakaramdam ng mas magaan ang tiyan, mas regular ang pagdumi, nang hindi nangangailangan ng gamot. Ang resistant starch naman ay gumaganap bilang pagkain para sa mga kapaki-pakinabang na bakterya. Kapag lumalaki ang mga microorganism na ito, gumagawa sila ng short-chain fatty acids, lalo na ang butyrate, isang substance na nagpapalusok sa mga selula ng bituka, nagpapababa ng pamamaga, at sumusuporta sa mas mahusay na pagsipsip ng nutrients. Isang pag-aral ng Harvard University na inilatala noong 2022 ay nagpakita na ang mga taong may malusog na gut microbiome ay may kakayahang kontrolin ang blood sugar ng mas mahusay ngang humigit kumulang 20% kumpara sa ibang grupo. Ipinapakita nito na kapag malusog ang bituka, mas balanse ang pagsipsip at metabolismo ngang asukalang katawan. Sa madaling salita, ang regular na pag-inom ng saging ay hindi lamang nakakatulong sa magandang pantunaw kundi indirekta ring nagpapanatili ng blood sugar. Ang saging ay mayroon ding nakakapagpalamig at nagde-detoxify na katangian na nakakatulong sa pagpabagaling ng lining ng tiyan at pagbabawas ng pakiramdam ng pananakit at heartburn pagkatapos kumain. Para sa mga may diabetes at may kasamang acid reflux o gastritis na karaniwan sa mga matatanda, ito ay isang solusyon na lubos na dapat isaalang-alang. Mula pa sa panahon ng ating mga lolo't lola, na kaugalian ng Pilipino na inumin ang malabnaw na saging tuwing umaga, na itinuturing itong isang banayad na paraan ng paglilinis ng bituka upang simulan ang araw. Ngayon, napatunayan ng agham na hindi lamang ito isang kaugalian, kundi isang natural na aplikasyon ng mekanismo ng paglilinis ng bituka. Nakikita ninyo, sa isang maliit na baso lamang ng saging tuwing umaga, hindi lamang nakakatulong ito sa pagbabawas ng constipation kundi nagbibigay din ng pakiramdam gaan, ginhawa, mas maliwanag na balat, mas payapang tulog, ang katawan ay tila nabubuksan, madali ang pantunaw at unti-unting nagiging matatag ang blood sugar. At pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang ikawalong bahagi, kung saan alamin natin ang epekto ng pulbos ng saging sa pagbabawas ng pamamaga at pagiging antioxidant. Ito ang pangunahing salik na nakakatulong sa pagpigil ng mga komplikasyon sa puso, bato, mata, at ugat sa mga taong may diabetes. Bahagi 6. Pagbaba ng pamamaga at antioxidant. Pagpigil sa komplikasyon sa diabetes. Mahal kong mga kaibigan, ang pinakanakakatakot na bagay tungkol sa diabetes ay hindi ang mataas na blood sugar kundi ang mga tahimik na komplikasyon na dulot nito sa paglipas ng panahon, malabong paningin, mahina ang bato, pamamanhit ng mukha at kamay, mabilis na tibok ng puso, at maging ang pangkalahatang paghina ng katawan. Ang pinakamalalim na sanhing lahat na ito ay ang chronic inflammation at oxidative stress, dalawang tahimik na kaaway na sumisira sa mga selula araw-araw. Kapag ang blood sugar ay mataas sa loob ng mahabang panahon, ang labis na asukal molecules ay magsasama sa protina at taba na bumubuo ng advanced glycation end products, AGEs. Maliliit na lason na nagdudulot ng pamamaga at sumisira sa mga pader ng daluyan ng dugo. Kasabay nito, ang katawan ay gumagawa ng pakaraming free radicals, hindi matatag na molecules na maaring sumira sa malulusog na selula.
ang kondisyong ito ay nagdudulot ng pagkapagod sa katawan. Ang mga organo tulad puso, bato, mata, at utak ay unti-unting nasisira. Ngunit sa kabutihang palad, ang pulbos ngang saging ay naglalaman ng maaktibong sangkap na may kakayahang patayin ang apoyng pamamaga na ito sa natural na paraan. Sa ugat ng saging ay mayroong grupo ng isoflavone compounds kabilang ang puerarin, daidin, at daidzein. Ito ang tatlong substance na may napakalakas na antioxidant properties. Napatunayan nga siyentipiko na ang mga aktibong sangkap na ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals, pagsukpo sa proseso ng pamamaga, at pagprotekta sa mga selula mula sa pinsala na dulot kamataas na blood sugar. Isang pag-aral na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology noong 2018 ay nagpakita na ang mga taong may diabetes na binigyan ng saging extract sa loob ng 12 linggo ay nagkaroon ng hanggang 40% pagbaba sa C-reactive protein, CRP, isang markerng pamamaga sa dugo, at ang antas nek TNF-alpha, isang malakas na nagdudulot nek pamamaga, ay bumaba rin ng malaki. Nangangahulugan iyon na ang magadaluyan ng dugo at ugat ay naprotektahan, at ang panganib ngang komplikasyon ay nabawasan ng malaki. Kinumpirma rin ng mga eksperto sa tradisyonal na medisina ngang Sina na ang saging ay maaring makahadlang sa pagbuo ng AGS, na nakatulong sa pagprotekta sa maliliit na daluyan ngang dugo sa puso, mata, at bato, ang malugar na karaniwang nasisira ng maaga sa mga taong may diabetes. Bukod pa rito, pinasisigla rin ng aktibong sangkap na ito ang katawan na dagdagan ang paggawa ng endogenous antioxidant enzymes tulad ng superoxide dismutase at glutathione peroxidase. Ito ang mga protektor na nakakatulong sa paglilinis ng free radicals na nagpapanatili ng malusog at mas bata ang mga selula. Naitala din sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas na ang saging ay isang gamot na tanhir, jaydok, singtan, na nangahulugang nakakatulong ito sa katawan na maging presko, maayos ang sirkulasyon, at mabawasan ang pagkapagod, iritasyon, at panlalamig. Sa regular na paggamit, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo, nagiging matatag ang kalooban, mas malalim ang tulog, mas maliwanag ang balat, at nakakabalik ang lakas. Marami ang nagsabi na pagkatapos ng ilang buwan ng patuloy na pag-inom ng saging, hindi na sila nakakaramdam ng pamamanhit sa mga paa at kamay, payapa ang tulog, gumaan ang pakiramdam, at mas matatag ang blood sugar pagkatapos kumain. Ito ang resulta ang isang katawan na nabawasan ang pamamaga, maayos ang daloyng dugo, at naprotektahan ang mga internal na organo. Pagkatapos nito, ituturo ko sa inyo ang bahagi siyam, kung saan natin alamin ng detalyado ang tamang paraan ng paggamit ng pulbos ng saging, ang dosis, oras, at mahahalagang paalala upang makamit ang pinakamahusay na epekto habang nananatiling ligtas para sa kalusugan. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Bahagi 9. Tamang paggamit ng pulbos ng saging para sa mga may diabetes. Mahal kong mga kaibigan, sa lahat ng bahagi na ating tinalakay, sama-sama nating sinuri ng malalim ang mga kahangahangang halaga ng pulbos ng saging. Isang simpleng regalo mula sa kalikasan ngunit nagtatago ng kakayahang suportahan ang pagpapanatili ng blood sugar, pagbabawas ng insulin resistance, at napakabisa sa pagprotekta sa atay at pankreas. Gayunpaman, tulad ang lahat ng herbs o food supplements, ang bisa ay tunay na lumalabas lamang kapag naunawaan at ginagamit natin ito ng tama. Ang maling paggamit, kahit kaunti lamang, ay minsan hindi lamang nagpapababa ng epekto kundi nagiging sanhi pang hindi regular na pagbabago sa blood sugar at nagpapapagod sa katawan. Kaya ang paggamit ng tama, sapat, regular, at sa tamang oras ang sikreto upang maging maasahang kasama ng mamay diabetes ang pulbos ng saging. Una sa lahat, gusto kong pag-usapan ang dosis. Para sa mga may diabetes, ang inire-rekomendang dosis araw-araw ay 10 hanggang 20 gramo lamang ng pulbos ng saging o humigit kumulang 1 hanggang 2 maliit na kutsara. Huwag isipin na mas marami ang inumin, mas maganda,
dahil ang saging ay may malamig na katangian. Kung gagamitin ng labis, lalo na sa mga taong may mahinang spleen o malamig ang tiyan, maring magdulot ito ng banayad na diarrhea, bloating, o pananakit ng tiyan. Sa simula, dapat ninyong subukan ang isang maliit na halaga, humigit kumulang 1 buong kutsarita, at panatilihin ito sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, subaybayan ang blood sugar index sa umaga at pagkatapos kumain. Kung maganda ang tugon ng katawan, maaring unti-unting dagdagan ito sa inire-rekomendang dosis, susunod ay ang oras ng paggamit. Ito ay isang salik na madalas na pinababayaan ng marami ngunit sa katunayan ay nagdedetermina ng malaking bahaging bisa. Ang pinakamainam na oras upang inumin ang pulbos ng saging ay humigit kumulang 30 minuto bago ang pangunahing pagkain, lalo na sa tanghalian at hapunan, dahil ang dalawang pagkain na ito ang karaniwang naglalaman ng pinakamaraming starch sa isang araw. Ang pag-inom bago kumain ay nakakatulong sa resistant starch sa saging na bumuo ng isang manipis na gel layer sa tiyan na nagpapabagal sa proseso ng pagsipsip ng glucose, na iniwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, na lubhang mapanganib para sa mga taong may diabetes. Bukod pa rito, maaari rin kayong uminom ng isang maliit na baso tuwing umaga habang wala pa kayong laman ang tiyan upang linisin ang atay, palamigin ang katawan, at pasiglahin ang digestive system na gumana ng banayad. Gayunpaman, tandaan pa rin ang prinsipyong pag-inom ng hindi bababa sa 30 minuto bago ang almusal upang hindi maapektuhan ang pagsipsip ng iba pang pagkain. Tungkol sa paghahanda, dapat gumamit kayo ng maligamgam na tubig o pinakuluang tubig na lumamig na. Huwag gumamit ng kumukulong tubig dahil maaring hindi pantay ang pagluluto ng pulbos, mamuo, at mawala ang mahalagang aktibong sangkap. Ang pinakamainam ay ilagay ang dami ng pulbos ng saging na kailangan sa isang baso. Magdagdag ng kaunting malamig na tubig at haluin ng lubusan. Pagkatapos ay magdagdag ng maligamgam na tubig na humigit kumulang 60,70 graselan. Haluin ng maayos hanggang sa bahagyang lumapot ang solusyon. Huwag magdagdag ng asukal, condensed milk, o pulot pukyutan, dahil ang mauri na ito ay naglalaman ng simplang asukal na maring mabilis na magpataas ng blood sugar. Kung gusto ninyo ngang mas masarap na inumin, maaari kayong magdagdag ng ilang patak ng sariwang lemon juice o isang maliit na kurot ng asin sa dagat upang magbigay ng banayad at nakakapreskong lasa. Isang napakahalagang bagay na kailangan kong ulitin, ang pulbos ng saging ay hindi gamot. Hindi ito kapalit ng gamot sa diabetes kundi isang natural na pandagdag na nakakulong sa katawan na ayusin ang sarili. Kaya, kailangan pa rin ninyong sundin ang plano ng paggamot ng inyong doktor, at sabay na pagsamahin ito sa isang dieta na mababa sa refined carbohydrates, mas maraming gulay, sapat na tubig, at banayad na ehersisyo araw-araw. Kapag nagsisimula kayong gumamit ng saging, dapat kayong regular na magsukat ng blood sugar sa umaga pagkatapos kumain at bago matulog upang malaman kung paano tumutugon ang inyong katawan at sa gayon ay ayusin ang dosis. Nakakilala akong isang Ginoo sa Davao, mahigit 70 taong gulang, na may diabetes sa lubkam mahigit 15 taon at ang kanyang blood sugar ay pabago-bago kahit regular siyang uminom ng gamot. Nang turuan siyang gumamit ng saging ng tama, sa simula ay nag-alala rin siya, ang pulbos, kung inumin araw-araw, hindi ba magpapataas ng blood sugar? Ngunit pagkatapos lamang ng mahigit 3 linggo, napansin niya na mas matatag ang kanyang blood sugar, gumaan ang tiyan, masarap kumain, at mas malalim ang tulog. Sabi niya, akala niya ang isang simpleng bagay tulad ng saging ay pampalamig lang. Hindi niya akalain na makatulong ito sa kanyang katawan na maging balanse. Ang kwentong iyon ay isang malinaw na patunay ng kapangyarihan ng pag-unawa at tamang paggawa. Sa huli, mangyaring tandaan ang isa pang mahalagang bagay. Pumili ng 100% purong pulbos ng saging na hindi hinaluan, hindi nilabhan, at walang dagdag na asukal.
Mas mainam kung gawa sa kamay, may natural na amoy, kulay off-white, at makinis sa hawakan. Ang mapinahalong pulbos, kahit mura, ay hindi gaanong epektibo at maaring makasama sa atay at bato sa katagalan. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan n numero 6 sa seksyon n komento. Iyon ang paraan para malaman kung nakakuha kayo ngang mahusay na kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Mahal kong mga kaibigan, marahil ngayon, marami sa atin ang nakarealize na ang pulbos ng saging ay hindi lamang isang inuming pampalamig sa tag-araw kundi isang tunay na mahalagang natural na lunas para sa kalusugan ng mga taong may diabetes. Mula sa pagsuporta sa pagpapababa at pagpapanatiling blood sugar, pagpapabuti ng insulin sensitivity, hanggang sa pagprotekta sa atay, pancreas, puso, at digestive system, lahat ng ito ay nagmumula sa mga natural na compounds na patuloy na kinukumpirma ng modernong agamang halaga. Gayunpaman, ang halaga na iyon ay tunay lamang nalalabas kapag ginagamit natin ito ng tama at may sapat na tiyaga. Ang dosis ay dapat lamang sa 10 hanggang 20 gramo araw-araw, inumin mga 30 minuto bago kumain, at huwag na huwag magdagdag ng asukal o condensed milk. Kapag ginamit ng tama, ang pulbos ng saging ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapanatili ng blood sugar, kundi nakakatulong din sa katawan na mag-detox, magpalamig, mabawasan ang pagkapagod, at mapabuti ang tulog, mga bagay na madalas na kinukulang sa gitnang edad at matatanda. Ang balanse sa tradisyonal na medisina at modernong medisina ay parehong nagpapatunay ng isang bagay, ang isang malusog na katawan ay isang katawan na marunong mag-ayos ng sarili. Ang pulbos ng saging ang kasangkapan na sumusuporta sa prosesong ito ng pag-ayos ng sarili, ng banayad, pangmatagalan, at ligtas. Kung pagsasamahin ninyo ang pag-inom ng pulbos ng saging sa isang malusog na pamumuhay, kontrolado ang pagkain, banayad na ehersisyo araw-araw, mapayapang isip, at sapat na tulog, ang blood sugar ay hindi na magiging isang nakakatakot na alalahanin. Isipin ninyo ang pulbos ng saging bilang isang tahimik na kasama na tumutulong sa inyo na alagaan ang inyong katawan. Linisin ang bawat selula at protektahan ang inyong kalusugan sa pinakanatural na paraan. At sino ang nakakaalam, pagkatapos ang ilang buwan ang pagtitiyaga, mapapansin ninyo na unti-unting lumalakas ang inyong katawan at gumaan ang pakiramdam. Iyan ang simulang tunay na prosesong pagaling ng katawan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring mag-click ng like upang malaman kung kasama ko pa rin kayo at sinusuportahan ako. Mag-subscribe sa channel upang sa tuwing may bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng abiso upang patuloy nating matuto kung paano mamuhay ng malusog, masaya, at mapayapa.